Udto kayong hapon sa inyong tanan mga higala. Ako'y nakita nga video, nag-live siya, nakakita siya sa usa ka born again nga nagsulti og walay relihiyon makaluwas. Iyahang gi pangutana kung ngano daw giatake ang iyang simbahan, pinaagi sa pag-ingon nga walay relihiyon makaluwas. Tungod kay ang doktrina sa ilaha igsoon, ang relihiyon maoy makaluwas nila. Actually, kini magud ang relihiyon maoy makaluwas nila. Kung sa pa ba deceptive ang paghatag og komento sa pag-ingon nga ang relihiyon makaluwas. Ngano man kay kung yung tag-relihiyon magud nga makaluwas, but pasabot ana naa ni connection kang Kristo. Kasi Kristo man ang manluluwas. So, ang Kristo siya ang gitawag og source and cause of salvation. Ang simbahan or ang relihiyon mo ni ang gitawag og instrumental cause of salvation. So, buti pasabot kung yung tag-salvation ang objective sa cause and source of salvation o kadtong instrumental cause of instrumental salvation. Kanang duha ang objective salvation same. Pero ang gitawag og source nga makahatag og pagluwas sa tao, pinaagi ni anang maong gitawag relihiyon, mao ni ang atong Ginoong Jesucristo. So dili pwede nga ato ang i-present nga ang relihiyon makaluwas outside Christ, no. Dili pwede na kung sa kuan pa walay kung argumento na nga binangag ba kumbaga. Dili na pwede mga sir ug mga ma'am. So kung ang relihiyon makaluwas, connected na kang Kristo. Ano ang simbahang Katoliko maingon man ta nga ang relihiyon makaluwas tungod kay kining simbahan na connected sa ato ang Ginoong Jesucristo. Kining simbahan na founded by Christ. Kanang inyong pundok di man na makaluwas, kanang inyong giingon nga ang among tawag in relihiyon di man ni makaluwas, pangbiyain ninyo na kay wanay pulos. Biyain ninyo na mga pundok kay wanay pulos. So nga naman kay kabalo sila nga ang ilang pundok nga ilang gipasakupan gitukod lang og tawo. Mao man ni punto. Nganong tawag anang makaingon man sila nga wala rin makaluwas tungod kay kabalo sila nga ang pundok nga ilang gipasakupan ming sulpot lang, ming buto lang daw resulta sa lipak sa panahon after the 16th century. So mao ni sila. Nya pagkaman ilapag yung libog-libogon ang mga terminong gamiton para tawag ining mailad lang ta para inon lang tinuod sila, di ba? Okay, continue na to. Simple lang nga pag-una-una igsoon. Pinakasimple. Tanan kita nagtuo nga ang atong kaluwasan pinaagi lamang sa dugo ni Kristo Jesus. Actually wala man ti supa ka na kay mo man pagtuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Walay makahimo sa kaluwasan gawas lamang sa atong Ginoong Jesucristo. Pero ang problema ninyo, kay dili mo motuo sa mga instrumento ni Kristo nga iyang gipadayag or iyang gihatag ang kaluwasan. Unya, ang pait pa, ang pinakadako pang problema, kay ang Kristo nagtukod sa iglesia nga gihimo ng instrumento para gitawag to og maluwas, ang inyong gihimo naging kompetensya mo. Ang inyong gihimo nakigtupong mo o nakipantay mo. Nagihimo pag yun ninyo nga, gawas nga ng kompetensya mo, gigamit pag yun ninyo ang iyang ngalan. Buti pasabot, gikawat ninyo ang iyang otoridad. Kumanay point na. Gikawat ninyo ang karabitang authority ni Kristo ba? O niya pagkahuman, gikawat ninyo, nagpatuupod mo nga, kamupod iyan ni Kristo. Pero sa tinuod lang, kamuan nagpaka-Kristo. Nga naman kay, samtang manulti mo, samtang mamulong mo, samtang mangumberter mo og mga inosenteng Katoliko, buti pasabot, nagpaila mo nga, kamupod, pinaagi ninyo maluwas ang tao. Wrong! Nga naman kay, kamo, musugot tag sa dili, mura mong uhong, nga, resulta lang slipak, buto lang kalit ba? So, mauna, sumituot ha, ang simbahang Katolika, mo bitaw nga, every misa sa Katoliko mag-atubang na sa kuan mag-atubang na sa gitawag og altar Nya dito sa altar naa dito ang crucifix. Imahe ni Kristo nga gilansang sa krus. Ngano man kay mauna ang sentro nga pagtuo sa mga Katoliko. Naluwas ang mga Katoliko pinaagi sa kamatayon ni Kristo. O kana nga kamatayon objectively speaking para na sa tanang tao pero dili tanan midawat ana nga kamatayon. Kinamay gitawag og proseso nga aron madawat nato ng iyang kamatayon. In what way?
Upasakop kasi ang iglesia. Kaya ingon bitaw niya, St. John chapter 10 verse 9, ingon pa niya, ang mupasakop nako, ang musulod, ang ikan nako, maluwas. Apan ang dili, impas naman mo sa gawas. So, alag-alag mo ingon mi nga maluwas mo. Nga naaman mo sa gawas sa iglesia gitukod sa tuwang Ginoong Jesucristo. Di ba? Oo. Kaysa may hawod, si Kristo o kamo, igo lang ang simbahang Katoliko, igo lang man gitawag og nagkutlo, subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika. Subay lang man rather, ang simbahang Katoliko subay nagtudlo lang subay sa gitudlo ni Kristo rather. Di ba? Ana lang eh. Oh, karon, continue na to. Mamaya sir ha, magbasa ta sa inyong mga comment. Ako lang ning humanon. ug sa iyang pinaagi sa iyang pagbayubay, pagpalansang dito sa cross, sa Kalbaryo sa cross. Kitang Karon, tinuod na nga kitang mga Katoliko, kami mga Katoliko. Ituotan ni ana nga ang tawag ining kamatayon ni Kristo sa cross mo na ang gitawag og source of salvation kumbaga. Ito mi anoy. Way Katoliko nga dili mo tuo ana, pero ang question ano sa mo na madawat? Mura bag nituo ko nga ang kanon makabusog. Ano sa makabusog kanang tuo ako puros? Dili pwede. Ako agi ng kanon ang pagkaon para mabusog ko. So, nituo mi, bisag ka mo, nituo mo. Kining mga amigo na to nga mga di Katoliko. Nituo sila nga ang kamatayon ni Kristo mao to ang nagluwas na to. Ang question, ano sa to madawat ang iyang kamatayon? Muna question, mo nang maingon ang simbang Katoliko, kami mga Katoliko, ang relihiyon makaluwas. Nga naman tungod kay ang dugo ni Kristo iyang gibutang anang iglesia ha. Aron si bisan kinsang tawo bisan unsa ka pula ng imong sala. Basta muduol ka lang mudawat ka iyon. Nya maningkamot sa pagkinabuhi subay sa gitawag og matarong ayon. Makadawat jud ka sa dugo ni Kristo pinaagi ni anang mga sakramento. Asa man man madawat sulod simbang Katoliko. Di ba? Dili sa gawa simbang Katoliko, kung muna ka sa gawa simbang Katoliko, sa may grasya mo madawat niya. Sige daw be, itudlo daw, makatudlo ba na sila og kwan? Makatudlo ba na sila og kining na ay gitawag og membro nila nga naluwas na? Nibalik ni ingon nga anayon mo na nga tong pundo kay maluwas na diha. Wala eh! Yung mga sa Katoliko na ano, na! Kisa man, sabihin mo rin niya. Di ba? Kadaghan nagpakita. Unya kung pag yun na, proven pag yun na scientifically. Mo ni ba? Dapat magtuon ni mo mga tawhana eh. Continue na to. ana igsuon ay nagkahiusa ug nagatuo ni ana. Walay bisan usa nga makaluwas nato kundi si Kristo lamang pinaagi sa iyahang pagpalansang didto sa cross. Actually, ang term na ginagamit na to, walay si bisan kinsa. Og walay si bisan kinsa pwedeng magpaila. Og walay laing gitawag og manluluwas gawas lamang sa ato ang Ginoong Jesucristo. Pero again, naa siya gihimong instrumento sa kaluwasan. Siya kani mismo pag ganaog niya unsa may gihimo niyang instrumento sa kaluwasan, pinakauna ang mahal nga Birheng Maria. Gigamit siya tao. Unya kanang tawhan nga iyang gigamit, kanang bayhan nga iyang gigamit, di lang kay simple nga gigamit ang astus, no. Naagitawag anang incorporation kung baga ba, gi-incorporate niya ang kagalingon sa pinaagi sa pagdawat sa unod og dugo ni anang maong bayhana. Sa dihang tawag ang nagkinabuhi siya unsa may iyang gihimo ni gamit sa mga butang. Kay para gamiton niya sa gitawag pagluwas o tanawa tong nabuta tong buta. Mikuha siya og tawag anang abog niya iyang pahid sa mata ni adtong maong buta nakakita. Subuti pasabot ang paggamit og mga butang, ang paggamit og mga ilhanan sa pagpadayag sa gahom sa Dios, buti pasabot gigamit niya na as pagpadayag nga naa ang iyang gahom. Nga siya mismo ang manluluwas. Kung gigamit niya ng mga butang katong mga balas o sapato, tinapay gigamit niya. Unsa nakaha ning iyang simbahan? Nga mao ang iyang mistikong lawas, Episo kapitulo 5 bersikulo 23. Mo bitaw ni iningon San Pablo, si Kristo ang ulo, ang simbahan mo ang iyang lawas, og siya mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao iyang lawas. Subuti pasabot, dili pwede nga ibuwag nato ang Kristo ang relihiyon. No, di pwede na ibuwag nato.
And at the same time, kining maong iyang iglesia mo niya ang nagbit-bit sa insaktong relihiyon. Nga naman kay religion is a system of faith and worship. O niya kanang faith, si Kristo nagtudloan na. Kanang worship, si Kristo gihapon nagtudloan na. Katong pag-ingon niya, do this in remembrance of me. Wala man na sa inyo. Nga naman, again, anak man musliking kawayan. Sige, continue na to. Ang pangutana karon, kung ang imong pagtuo ang simbahan maoy makaluwas nimo, daghan na daay kaayo ang imong manluluwas karon. Wa ni kasabot. Wa siya kasabot. Pag ingon nga ang relihiyon makaluwas, wa ni kasabot ni. Kay nagtuo siya nga lahi ang relihiyon na tinuod og ang Kristo. No. Mabato ingon, mo bitaw ni ingon San Pablo, si Kristo ang ulo, ang iglesia mo iyang lawas. Usara kay Kristo na. Mo bitaw mystical body tanawat ng gilutos ni San Pablo ang iglesia. Sa men hitabo, mga sir, mga ma'am. Sa dang gilutos sa San Pablo ang iglesia, kisa nihilak. Si Kristo, Saulo, nganong gilutos mo ako. Ngano man kay ang maong iglesia united kang Kristo eh. Dili buwag kang Kristo. Kaya kung buwag ni kang Kristo, buti pa sabot, way pulos king iglesia ha. O niya, kining maong iglesia, according to St. Paul, Colossians chapter 1, verse 18, siya mismo ang nagahatag og kinabuhi sa iglesia ng maong inglawas. Oh, kung saan man ni mo ron? Muna ba nga, muna kini mga tauhan na pag mutuo mo ini, mga sir ug mga ma'am, kung mutuo mo aning maong gitawag og mga punduka, ang mahitabuan na, sigurado gyud ta nga atong kalag matingkagul gyud sa impyerno. Kanang matingkagul man sa impyerno, tungod sa hinungdan na kining maong mga tawhan na nagtudlo og mga butang ang atong kalag ba impyerno. Mao man na. Intermission na ta mga sir ha. Greetings muna ta kay daghan na nagkadaghan na Sir Alan Jello, good morning. Sir John Navilot Dime, good morning. Sir King Baez, sir, good morning, good morning. Sir Ariel Navarro, yes sir, good morning po. Effective kaayo ang imong giingon nga tools of interpretation kay dili sila katubag ana og pangutan-on ang mga sulpot. Salamat kaayo sir, daghan kaayo mig nakatunan nimo sa Iglesia Katolika na sir og dili na ato gigamit lang ta sa Ginoo to tawag ining to present this argument and teaching nga naman tungod kay sa karong nga panahon kinahanglan og tabang Iglesia Katolika ilabi na sa pagpanalipod sa atong pagtuong Katoliko. Sir, ayun sir, di na ko mabasa ang imong kuan sir. Di na ko mabasa ang imuhang name. Yes sir, nibalik na kalos Ginoo tungod sa tabang sa itong mga kaigsuunan. Sir Yapo Cabanes, sir, good morning. Sir Samuel Kayakay, good morning from Cavite. Sir John Rasen, good morning. Sir Marco Tion, Kabaktulan Tion, good morning, sir. Sir Henry Tony, yes sir, good morning. Basta mga anak sa liki sa kawayan na sulpot. Mauman. Ma'am Julian Pedrosa, good morning po sa imo ug sa imuhang tibuok ka pamilya. Okay, continue nato ni mga sir. After 30 minutes na ha. Then unya na po siguro mga launa or alas 2. Something mag-live na po ta. 30 minutes gihapon din ang ato ang main program pagka alas 6 sa gabi. Okay, sige, continue na to. Aduna pa ba'y isulti sa Biblia nga laing manluluwas? Gawas ni Kristo? Nya kisa lagi nag-ingon ninyo nga naa pa mila ang manluluwas. Kanang moingon nga ang tawag ini nga gitawag og ang relihiyon makaluwas. Nagpasabot ba ka na nga among gibulag si Kristo, gihimo na mong lahi si Kristo kang relihiyon? Dili oy. Mano nga problema nga magbasa-basa ug tawag ining balang kasulatan maminaw sa gitawag og gisulti sa usa ka baruganan sa usa ka relihiyon unya pagka man di tanong og sabot mo ni resulta. Magbuot-buot og sabot. Again ha, dili bulag si Kristo og ang iyang iglesia. Dili bulag si Kristo kay iyang iglesia. Continue na. Usa dakong sayo nga ingnon nimo nga ang simbahan o ang relihiyon maoy makaluwas nimo. Kasi nag-ingon nimo nga sayop, so sayop San Pablo. Sayop ang mga apostol, ikaw tama. Kasi may kuntuhan, ingon San Pablo nga walay makalimod unsa kadako ang tinago sa tong relihiyon. O say purpose naman nagpasakop sila aron maimpa sila. Unya, kapila nagitudlo na sa mga apostol, si Kristo ang ulo, ang simbahan mo iyang lawas. Saan man nimo ron? So sayop sila. Kamu tama. Pagkabangag. Sige.
Ato ang i-continue. Pagkadakong sayop higala. So sayop sa San Pablo, sayop tong tawag ng mga apostol kamo tama. Sus Ginoo ko in taon. Kung kanimo ang mga tawhana mo ato ang sundon, maigo ta sa giingon San Pablo. Galacia kapitulo 1 bersikulo 8 bisan gani kami sa kaanghel magwalig ebanghelyo nga lahi sa manggiwali ipatonglo. Amo ni mga tawhana. Gabuot-buot tinuo pang sayop ang mga apostol. Wa gyud nasulat sa Biblia nga ang relihiyon maoy makaluwas. Naoy. Naa, implied lang. Naa. Implied lang siya. Oh, for example, unsa man lang tawag anang mingon tag nairilo makaluwas kanang ingon ni Kasuday. Saint Matthew chapter 16 verse 18. I will build my church. Kanang gingon niya nga my church connected na sa iya. So, bot pasabot nagtukod siya aron maimpas ang tao. Ipasakop niya aron maimpas ang tao. Kanang gingon ni Kristo Saint John chapter 10 verse 9. Ang musod agi kanako maluwas. Unsa man diin na? Kanang gingon niya agi kanako or musulod kanako maluwas. Unsa man na? Di reliyon? Unsa ang pagsulod niya? Pinaagi sa iglesia. Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. Oh, kasi may tinuod ninyo, ikaw os Kristo. Di ba? Kanya, Sirach kapitulo 41 bersikulo 8, ang gingon sa balang kasulatan, sinilutan kabtong mga tao nga walay relihiyon. Nga, kasi may tuuhan ako, kamo. Tama ra pud lagi na sa inyo, kanang inyong pundok, gitukod lang nagkano. O man na. O man ay punto nila. Ayaw may iangin ang inyong kabuang. Ayaw may iangin ninyo, anak. Kaya kanang inyong pundok, gitukod lang nag mga Amerikano. Na patuuhon mi ana inyong butbot. Ay may patuuhan inyong butbot. Kung mga butbuton mo, ayaw may i-appeal. Kay mga Katoliko, na nagtinuod, pait pamanggani ang mga kabutog kaluwasan. How much more nga na kamo nga naas gawas? Di ba? Sige, continue na to. Kung ingon hinuon nimo nga adunay relihiyon nagtudlo sa tao sa kaluwasan, sa dalan sa kaluwasan paingon kay Kristo. Kana motuo ko sa imo. Naaraman din na. Di ba? Naaraman din na. So kung mitag na relihiyon nga nagtudlo may tungod sa dalan ng Kristo, ang problema ana kisa na relihiyon na. Daghang man nagtudlo. Unya ang relihiyon gitukod ni Kristo usa ra man ka buok. Unya kung dili tungod ana nga relihiyon na asa man ka nakakapla og Kristo. Subot ipasabot makaluwas lagi. Di ba? Di lang ka makakat-on o makailak ang Kristo kung wala na. Di ba? Mura ba og kanang sakwan pa ba kana bitong mura ba kana bitong kanang mukaon ka ba? Ihungit nimo, ibutang nimo ang kanon sa imong baba. Unsa may imong gamiton? Kung dili imong kamot, magamit ta kutsara. Di ba? Usa ka ba instrumento ba? Patong yung ganina, kanang instrumental ba? Nga gipadayag sa Dios nga iyang luwason ang to pinaagi ni ining maong mga butanga. Munang makaluwas kay na ay manluluwas. Di ba? O, kung mapasakop ti ini makaluwas ni ngano man kay naaman ang manluluwas. Ana ang punto ba? Muna ang point din ha. Sige. Pero kung ingon nimo nga ang relihiyon nimo maoy makaluwas nimo dakong sayop. Unsa di ay? Kanang inyong pundok, may makaluwas? No! Mali! Mali na. Makaluwas lagi ang relihiyon tungod ni Kristo. Muna punto. Makaluwas ang relihiyon tungod sa atong Ginoong Heso Kristo. Kay dili pwede ibuwag ang relihiyon nga tinuod og ang Kristo. Ngano man kay ang grasya sa kaluwasan iyang gibubo sa iyang relihiyon. Kamo kay dili man mo iya ni Kristo, subot pasabot ana, gyud may kaluwasan. Ngano man kay wa man diha ang grasya ni Kristo gibubo. Kinila lohika lang ha. Lisod man gani nga tawag ining magkakabuot og kaluwasan bisan pag naa sulod ka simbahang Katoliko kay grabe ka strikto. How much more og nakas gawas? Di ba? O pangutan-an na inyo kay kini siguro ba si pastor ini. O pangutan-an ni imong kagaligon toy. Kung tawag ining sarang ka ba o gigamit ba ka sa Dios sa pagpangluwas og tao? Di ba? Ya kung kini mga tawhan na mo ni atong tuuhan, sigurado gyud tingkagulo nga atong kalag padung sa impierno. Sigurado gyud na, sigurado.
Okay, continue last. higala. Unang-una, pakitai ko og teksto sa Biblia. Sa Bibliang Katoliko nga nag-ingon, ang relihiyon mao'y makaluwas. Sira Kapitulo 41, versikulo 8 nag-ingon, ang mga tao nga wala relihiyon sinilutan. So sa may opposite ana. Efeso Kapitulo 5, versikulo 23, si Kristo ang ulo, ang iglesia mo yung lawas, o si Kristo mismo ang manluluwa sa iglesia mo yung lawas. So sa may conclusion mo ana. Oh, ingon mo, may mabasa na aman lagi. Sige. Talata sa talata, teksto por Ano, gitubag na nako, Sira Kapitulo 41, versikulo 8, o Efeso Kapitulo 5, versikulo 23. teksto, tagai daw ko. Ug asa Ana. Assignment nimo na, ana. Basahan na. sa Catechism of Catholic Church na sulat nga ang relihiyon ninyo mao'y makaluwas nimo. Catechism number 846847, outside the Catholic Church there is no salvation. Nana. Pakitai daw ko. Nana. Ug kung adu naman, kana bunga lang sa tradisyon. Palusot. Unya kanang tradisyon man gud gitudlo nang sa mga apostol. 2 Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15 nag-ingon, hopti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinaagi sa pulong o sa sulat. Madisgrasya jud ka ang kalakin mo. Toy. Sige. So bitaw na nga ang pulong sa Dios mo is haligi nato ug sandigangan nato para sa atong pagkatultul dito kay Kristo, paingon kay Kristo. Kanang giingon nga pulong sa Dios din na, Biblia na para sa inyo. Sa mga magubang Katoliko, pag nagpulong sa Dios manggod, refer manggod na sa skriptura o tradisyon. Sa pangunahon ng Katoliko ha. Kaya nga naman, kay daghang mga butang nga gisulat sa Biblia nga gipadayag sa Dios dito sa mga taong iyang gisugo. Kamo kay di mo iyang gisugo, manawa gipadayag sa inyo. Mabato ang mga apostol kaniadto after tawag ining nakitaan ang writings nila, pinaagi sa iglesia ang gitukod ni Kristo na determine na kini inspired written word of God ni. So nganong naka-determine man sa tungod sa statement or tawag anang information nga gihatag sa mga fathers na kung din sila ang nag-preserve sa tradisyon na kanang maong mga libruha inspired na. Dili pwede nga mag-exist ang usa ka gitawag og libro kung walay mo interpret ni ana. Ilabi na kanang basis of interpretation nga mao nang gitawag og sacred tradition. Problema ani mga tawan na sandigan na to pulong sa Dios ang naara sa unang-una Biblia ra. Wrong, mali na. Last part. Kristo. Ang relihiyon igsuon dili makaluwas nimo ug nako. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang relihiyon di makaluwas. Ay hinoon. Tama man pud na para sa inyo ha kay kanang inyong pundok di magin itukod og Dios. Muna tama ra pud nga moingon mo nga walay relihiyon makaluwas kay kanang inyong pundok dili na gitukod og Dios. Mo man punto. Mo na punto mga sir mga ma'am. Tama ang ilahang giingon nga ang relihiyon dili makaluwas kay kanang ilang pundok or sekta nga ilahang gipasakupan di gyud na makaluwas nga naman gitukod lang man nagtawo. Kung kinsa gani ang magtutukod, moopod to ang manluluwas sa iyang gitukod. Si Kristo kay nagtukod man og iyang iglesia, ingon pang San Pablo, si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Kanang pundok ni Motoy, dili man si Kristo nagtukod ana, itukod man mga kano. Mao na inyong manluluwas. Amerikano inyong manluluwas. Muna tama ra pod nga di na makaluwas kay ang kanang mga kano, di man na mo'y manluluwas. Dili makaluwas nato ang relihiyon kun dili adu. Ayaw lagi mag-iangin ana inyong kabuang. Kanang inyong giingon nga dili makaluwas ang relihiyon, inyo na. Nga naman tungod kay kanang inyong pundok di man gitukod ni Kristo. Sa mua, kung miingon mi nga di ang relihiyon di makaluwas, giinsulto na mo si Kristo. Nga naman kay ang Kristo man ang tukod ini nga siya man ang manluluwas. Niyabag mo ni. Okay. So mga sir, mga mama, munang di ta kumpiyansa ani mo ang mga punduka nga naman, kini mga punduka manggod. Kabalo ta kinsa nagpaluyo. Ang yawa mo nagpaluyo ni ining maong mga tawana. Mura ilang gi-discredit ba ang buhat sa tong Ginoong Jesucristo sa pagpangluwas. Kuman nagud namatay si Kristo. Nya ano sa amat madawat iyang kamatayon pinaggasing iglesia. Kay ingon pagani niya ang mosulod nako maluwas. Ang panang dili impas. Nya ingnon la, di na makaluwas. But-buto ni.
Nga naman kay si Kristo mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Dili pwede kahimuon nato nga bakakon ang Kristo nga Ginoo nga giila. Ilabi na kanang gitudlo sa balaang kasulatan. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Let us pray for our Sovereign Pontiff, Pope Francis. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Let us pray. O God, the Shepherd and Guide of all the faithful, look with favor on thy servant Francisco, whom thou hast been pleased to place as pastor over thy church. Grant him, we entreat thee, to help by word and example those over whom he rules, so that together with the flock entrusted to him, he may reach eternal life. Through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Saint Joseph, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Athanasius, pray for us. Saint Pius X, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito man pong init ang ating programa sa TV Apolia.Argumento na pinungunahan po ang Daily Catholic Apologies International. Sir Argeseno, samahan niyo po ako sa maikling oras, maikling na panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may koneksyon po sa atin pong pananampalatayang Katolika. Live po tayo sa atin pong tatlong main social media sites. Ang atin pong RJ Roland Sanders Second TV Apolia.Argumento page, and sa ating dalawang YouTube channels, Daily Catholic Apologies International and RJ Sanders Second TV. So hindi po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Roland Sanders Second TV Apolia.Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlogka 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Daily Catholic Apologies International Official, RJ Sanders Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious sa Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And ayun,
Magpapasalamat po muna po ako sa mga kapatid po at mga Katoliko na always pong tumutulong at sumusuporta sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito until now, ito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo. Bakit po? Kasi itong programang ito mga sir, mga ma'am, ay nangangailangan po ito sa tulong at suporta po ninyo. Wala po kami magagawa rito kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, ayun na pwede niyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. And at the same time, pwede po kaming i-contact sa 0939-3527-884, 0939-3527-884 kung gusto po ninyo na makontak po tayo and yung sa account po natin, online account po natin, yan po, 0939-3527-884. Okay, so ngayon mga sir mga ma'am, kasi recorded po ito, even naka-premiere po siya, naka-live po siya, recorded lang po ito. Bakit po? Kasi meron po tayong importanteng nilakad po sa ngayon po mga sir. So kaya nga po yun, nag-record po tayo ahead sa atin pong program para at least hindi po mawala yung programa po natin na daily. Yung daily po natin na program 6 p.m. to 7 p.m. Pero hindi lang po tayo, yung program po natin hindi po mataas po sa ngayon. Bakit po? Ayun, meron po tayong aasikasuhin po ngayon eh. So, yun, pasensya na po mga sir. This coming November 16, 17, nandyan po tayo sa Pagadian City. 16 po, dyan po tayo sa Taclobo stage po dyan sa Pagadian City or sa park po ninyo. So, nandyan po tayo at magkakandak po tayo ng Grand Catholic Religious Symposium dyan po sa lugar po ninyo. And pagka tinatawag na pagka Sunday, so pupunta po tayo sa part I think parang province or municipality diyan sa Pagadian. Yun, magwi-witness po tayo ng debate with Sir Ramil Iyala. So abangan niyo po ako diyan mga sir at saka mga ma'am. Okay, so ngayon ang topic po natin mga sir, mga ma'am, ito pong talagang matitigas po yung kokote ng ating mga kaibigan mga sulpot. So ang mga sulpot nating kaibigan talagang ang titigas na mga kokote, especially po itong Seventh-day Adventist. Actually, yung mga presentations po natin concerning the law of the Sabbath or yung tinatawag na Ten Commandments, i-present na po natin. Pero ang problema, itong mga kaibigan po natin mga sulpot na nagko-comment po sa ating comment section, until now, hindi pa rin po maintindihan eh. Hindi pa rin po nakakaintindi sa tinatawag na background presentation, theological, historical, cultural presentations concerning sa law of the Sabbath or itong tinatawag na Ten Commandments. So ngayon, uulitin na naman po natin ito para at least maintindihan po ng mga kaibigan po ng mga sulpot. At particularly itong mga fake Sabatarian, itong mga fake Sabadista. Fake na mga Sabadista. Maintindihan po nila na bakit po tayo hindi sumusunod sa implementation po ng mga Hudyo concerning the Sabbath. Ito po kasi mga sir, mga ma'am ha. Ang 10 utos po kasi, batas po yan na ibinigay ng Panginoong Diyos sa tao. Wala po tayong tutol po dyan. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang itinuturo po niya, itong 10 utos, galing po ito sa Diyos at ibinigay po niya pinakauna sa mga Israelita. Siyempre, batas po ito, itong batas na ito, meron po siyang jurisdiction, kumbaga. So kung sino yung binigyan ng batas na ito, so ang jurisdiction nandoon din po. Siyempre, batas po siya, di ba? Kagaya po sa atin. Meron po tayong Philippine Constitution. So itong Philippine Constitution, ang jurisdiction po niya para po sa mga Filipino. Meron pong American Constitution o para po sa mga Amerikano. So yan po yung tinutukoy ko po. So ibig sabihin, kung sino po yung binigyan ng utos, ang jurisdiction nandoon din po sa kanila. Yon. Siyempre, utos po yon. So ibig sabihin, kailangan magpa-function ang tatlong sangay ng tinatawag na opisina, kung baga, sa isang society or sa isang community. Ano po yung tatlong sangay po diyan at ano po yung tatlong dapat na office, kung baga, kung meron pong tinatawag na batas. Siyempre, pinaka number 1, yung legislative part ng tinatawag na gobyerno. So sila po yung gagawa ng tinatawag na batas or mag-i-implement or hindi. Sila po yung gagawa ng mga ordinances to support the basic law or itong tinatawag na pundasyon ng batas, itong tinatawag na Ten Commandments. So, legislative.
Number two, itong judiciary, siya po yung interpreter of the law. So, pag meron pong batas, meron pong interpreter sa tinatawag na batas. Hindi po pwede na mag-i-exist po yung batas kung wala po yung interpreter. Kung sa secular presentation, yung interpreter, yan po yung Supreme Court. Diba? Sa atin sa Pilipinas, siya po yung mag-i-interpret ng batas. Hindi po pwede kahit na sino na siya po yung mag-i-interpret. Pwede po, ano po yan natin yan eh, tinatawag na right po natin yan eh. Meron po tayong sariling interpretation, opinion po natin, pero hindi po yung final. Bakit po? Kasi meron pong official interpreter ng batas. And sa Pilipinas, yan po yung tinatawag na Supreme Court. And number three, yung mag-i-execute, mag-i-implement ng batas, yung ehekutibo po natin. Dito sa Pilipinas, for example, siya po yung mag-i-execute ng batas. So, yan po yung tatlong sangay ng tinatawag ng serve in the service of the law, kumbaga. Yan po yung dapat exist dito. So, ngayon, balik po tayo sa biblical law, itong biblical commandment, itong the Ten Commandments, itong Decalogue, kumbaga. So, nang ibinigay ng Panginoong Diyos ang batas, ang tatlong sangay ng komunidad na mangangasiwa sa batas ng ito at that time implemented na rin po. So, siyempre, ang jurisdiction of the law para doon sa tinatawag ng mga Hudyo at sa mga taong naniniwala sa tinatawag ng mga Hudyo, so ayun, sakop po sila ng batas. Nang dahil sakop po sila ng batas, meron pong tinatawag na gagawa ng mga ordinansa or implementing rules. Kumbaga, kung paano nila ini-implement yung tinatawag na 10 utos. Kaya nga po, from 10 commandments, umabot po ng not less than 600 ordinances ang i-create ng mga Hudyo. Bakit po? Kasi sila po yung may authority. Sila po yung may authority to implement that law. Kasi sila po yung binigyan eh. Ang jurisdiction nandoon po sa kanila. Number two, meron silang interpreter of the law. Ang interpreter of the law po nila, pinakasikat po dyan sa kultura, sa tradisyon po ng mga Hudyo, yung mga Pharisees. Sila po yung interpreter ng batas. Included na po dyan yung divine law, yung 10 commandments. So sila po yung interpreter, sila po yung merong alam, mas merong alam concerning sa batas na ibinigay ng Panginoong Diyos. The number three, meron pong execution. Kaya nga po noon, di ba, kung makikita po natin, kung babasahin po natin yung banal na kasulatan, ang sino mang hindi makakasunod sa batas na ibinigay ng Panginoong Diyos sa panahon po nila, meron po mga executor. Diba? O, yung, sino po yung mga executor? Di syempre, bilong din po sa community po nila. So, existido po yan nang ibinigay po ng Panginoong Diyos ng yung 10 Commandments. So, ngayon, itong 10 Commandments na ito, kasali na po dyan, apil naman, kasali na po dyan yung tinatawag na the law of the Sabbath, yung Exodus chapter 20 verse 8. So ngayon, nandyan po yung the law of the Sabbath, so syempre merong interpreter. Sino po yung interpreter of the law? Syempre yung mga Hudyo. Sino po yung legislative na gagawa ng implementing rules and regulations? Mga Hudyo din po. Then sino po yung mag-execute? Mga Hudyo din po. So, nang ibinigay ng Panginoong Diyos ang batas, ang nangangasiwa sa batas na ito, yung relihiyong Judaism. Yan. Yan po mga sir ha. Sana maintindihan po ng mga sulpot at mga kaibigan ha. Itong presentation po natin. So, ang Judaism, sila po yung nangangasiwa sa batas na ibinigay po ng Panginoong Diyos sa tao. So sila po yung mag-i-implement sa batas na ito. Ngayon, kung titignan po natin yung kasaysayan ng banal na kasulatan, yung kasaysayan ng unang bayan ng Panginoong Diyos, hindi po na na-implement ng tama yung batas ng Panginoong Diyos eh. Bakit po? Doon pa lang sa mga ordinances po nila, talagang physical, external po yung interpretation po nila. Kaya nga po, dumating ang ating Panginoong Kristo para ipaintindi po sa kanila kung ano po yung tamang pagkaintindi concerning sa batas na ibinigay ng Panginoong Diyos po sa kanila. So dumating ang Panginoong Kristo, sabi ng Panginoon, pumarito ako, hindi para sirain ang batas,
Hindi para sirain yung kautosan. Kung hindi, yun i-implement ko ito. Yan po yung sinabi ng Panginoong Yesukristo. So ngayon, kung makikita po natin, ang implementation, perfect implementation of the law, nandyan na po sa ating Panginoong Yesukristo. So ibig sabihin, yung mga ordinances, i-create po ng mga Hudyo sa interpretation po nila sa 10 utos, paso na po yun lahat. Paso na po yun lahat. Bakit po? Kasi, ayun, nandyan na po yung final interpreter. And at the same time, meron po siyang kapangyarihan to amend. Hindi lang po yung mga ordinances, even yung tinatawag na Ten Commandments. Bakit po? Kasi siya po yung siya po yung nag-promulgate ng batas eh. Diba? Siyempre, ang Panginoong Diyos ang nag-promulgate ng batas. Ang 10 utos, si Panginoong Jesucristo, Diyos po siya. So therefore, siya po yung promulgator ng 10 utos. So ngayon, kung siya po yung promulgator ng tinatawag na 10 utos, so siya po yung may kapangyarihan to amend that law. Diba? Siya po yung may kapangyarihan to amend that law kasi Diyos po siya eh. Walang kahit na sinong tao na pwede makapag-amend sa batas na yun o pwede maka-change sa batas na yun maliban lamang sa promulgator ng batas na ito. O for example, bibigyan naman po kayo ng example. Sa Pilipinas, sino po ba ang dapat mag-amend ng batas po natin? Ang mga Amerikano? Hindi. Ang pwede mag-amend sa batas po natin, yung nag-promulgate sa batas natin. Sino po? Yung mga Filipino. Same din po sa batas, yung 10 utos. Ang merong kapangyarihan na mag-amend sa batas na ibinigay niya sa tao, kung ang Diyos yung nagbigay, ang Diyos din po ang may kapangyarihang magbigay or mag-amend sa batas na kanyang ibinigay sa tao. So ngayon, nandyan na po ang Panginoong Jesucristo. May kapangyarihan po ba siyang mag-amend sa batas? Yes. May mabasa po ba tayong inamend po niya yung batas? Yes. Diba? Kung mabasa niyo po ito ng kasulatan sa mga ibanghilista, 10 utos, ginawa po niyang tinatawag na 2. Diba? 10 utos, ginawang 2. Sabi niya, lahat ng mga utos, ayun, nabilong sa 2 utos na ito. Ito yung pinaka-importante. Bakit hindi inatake ng mga Seventh-day Adventists ng ating Panginoong Jesucristo? Klaro-klaro po yun. Wala na pong binanggit doon na araw ng Sabat. Wala na po eh. Bakit po? Kasi siya po yung Diyos na may kapangyarihan to amend that law. Siya po yung may kapangyarihan. So ngayon, ang Panginoong Jesucristo, meron po siyang kapangyarihan to amend that law. Kaya nga po, ang kaso po niya sa harap o sa mata ng gobyerno ng mga Hudyo at sa mata ng gobyerno ng mga Romano, rebellion. Bakit po? Kasi change po niya yung batas eh. Na para sa mga Hudyo na ang makapag-change lang po niyan ang Panginoong Diyos. Yan po. So ngayon, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, existido po yung batas ng Sabat. Focus po tayo sa batas po ng Sabat. Existido po yung batas ng Sabat at yan po yung sinusunod ng Judaism. Yung mga Hudyo, yung relihiyon ng mga Hudyo, yan po yung sinusunod ng Judaismo. Dahil yan po yung sinusunod ng Judaismo, so tinanong ng Panginoong Jesucristo, sige, yung sinusunod ninyo, sige, mananatili yan sa inyo. Pero sa bayan na aking pinili, kasi natatagpo siya ng kanyang sariling iglesia eh. Yung batas ng Sabat na ito, meron ng new implementation. Nananatili po yung esensya po niya sa tinatawag na Sabat, mananatili po yun, pero ang implementation bago na po. Bakit po bago? Kasi bago na po yung bago na po yung tinatawag na nag-i-implement sa batas eh. Diba? Ako dito sa St. Paul, kung papalitan yung pari, papalitan din po yung batas. So ngayon, pinalitan ang Panginoong ang mga pari po pinalitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, 'di ba? Hebrew chapter 3 verse 1, si Panginoong Jesucristo, siya po yung punong pari at apostol ng ating pananampalataya. At pagkatapos, nagbigay po siya ng utos at ang utos na ito same sa nature ng utos ng Old Testament, binuhisan po niya ng kanyang sariling dugo. So ibig sabihin, nakasilyo po 'yun. Nakasilyo po yung
tinatawag na batas na yon. Kasi yung pamamagitan po ng dugo po niya. Ngayon, itong Kristo na nagtatag ng kanyang iglesia, kung meron po siyang divine authority dahil Diyos po siya, siya din po nag-entrust din po ng divine authority sa iglesyang ito. Kaya nga po, sabi po niya kay St. Peter, St. Matthew chapter 8, 16 verse 19, whatsoever you shall bind, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. And St. Matthew chapter 18 verse 18, whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. So binigyan po niya ito ng tinatawag na kapangyarihan. Kaya nga po, before po siya umakyat doon sa langit, sabi po niya, ipinadala ako lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, ibinigay sa akin, ako'y nagpapadala sa inyo. So ibig sabihin, itong unang iglesia na sinabihan po niya na magpatuloy at ituro ang ebanghelyo sa buong mundo, ibig sabihin, meron po silang divine authority. Itong divine na authority na ito, mai-implement po nila ito in the name of Christ. So ngayon, balik po tayo doon sa law of the Sabbath. Siyempre, ang implementation po ng mga Hudyo, pag sinasabing law of the Sabbath, yung law of the Sabbath, included na po dyan yung day. Yung araw, ika-7th day. Bakit po? Kasi ang interpretation po nila, according sa Exodus chapter 20 verse 8, mag-uumpisa ang counting of days yung unang araw sa kanilang paggawa o sa kanilang pagtatrabaho. So ngayon, kung titignan po natin mga sir, mga ma'am, pagdating po sa tinatawag ng mga Kristiyano, ang unang araw ng pagtatrabaho ng mga Kristiyano ay araw ng Lunes po hindi po araw po ng Linggo. So kaya nga po, kung titignan po natin, ang counting of days po niya na makarating doon sa ika-7th day sa Christian worship. Sa Christian worship, yun. Mako-coincide po yan sa araw ng linggo or sa Dies Domini or sa atin pa Sunday. Yan po. So ngayon, nang inimplement ng Panginoon sa Kristo ang bagong batas, ang bagong tinatawag na utos, paano ito ininterpret ng mga apostol? So kung titignan po natin, ang mga apostol po noon, nag-o-observe po sila ng Sabat, pero yung mga Sabadista, itinuturuan po nila, kino-convert po nila. So, ibig sabihin, wala na po silang paniniwala, kumbaga, sa practice ng mga Hudyo to have a rest sa panahon po ng Sabat. Kasi tinuturuan na po nila kino-convert na po nila So, ngayon, ano po bang araw yung official po nila na pagtitipon-tipon para magkaroon po sila ng tinatawag na day of worship? Christian day of worship kasi yung Sabbath po kasi, yan po yung Jewish day of worship. Sa atin, Christian day of worship. So, ano po yung araw po ba? Yung Christian day of worship ng mga apostol. Ang araw na yun, araw po ng linggo. Bakit po? Kasi sa panahon na yan, ang Panginoong Jesucristo, yan po yung proclamation ng pagkapanalo po niya against sin. And remember, ang ating Panginoong Jesucristo, mga sir at saka mga ma'am, ang ating Panginoong Jesucristo, ano po siya? Siya po yung Lord of the Sabbath So, ibig sabihin, dapat meron po confirmation po sa kanya. Kinonfirm po niya ito Kaya nga po, nang sinamba po siya ng mga apostol sa araw po ng linggo, hindi po niya sinalga. Hindi po niya inattempt to stop the action of the apostles to worship Him. Hindi po So, yan po yung confirmation, kumbaga. And from the time, ang mga apostol, pag magtitipon-tipon po sila sa Christian celebration or Christian day of worship po nila, araw po ng linggo. So, first century AD, araw ng linggo, magkatipon-tipon sila, maggagawa po sila ng breaking of bread kasi meron pong tinatawag na unblooded sacrifice Magsasamba po sila facing the east rin, di ba? Then pagkatapos, meron po, every time na magbe-breaking of bread po sila, nasa ibabaw po sila ng puntod ng isang santo. Hindi po kagaya sa mga Sabadista Mga Sabadista ngayon ng mga peke, parang entertainment yung ginagawa nila. Hindi po. Hindi po ganyan yung mga apostol po noon. And even yung mga great Christian historians, talagang ipipresent po nila na every Sunday, nagkakatipon-tipon po sila. Bakit po? Kasi yan po yung panahon na magsasamba po sila. So, first century, second century, meron pong testimony si
Saint Justin the Martyr na every Sunday magsasamba sila sa Panginoong Jesucristo. Third century same. Meron din pong mga fathers po noon na nagwi-witness na before Constantine, nandyan na po yung tinatawag na pagsamba po nila sa Panginoong Jesucristo, araw po ng linggo. The question, bakit na, ibig sabihin, na-stop na po yung araw po ng Sabat na araw na yung ikapitong araw sa panahon po ng mga Kristiyano. Sa mga Hudyo na natili po sila. Pero sa mga Kristiyano, hindi po pwedeng. Yan po yung i-implement po nila. Bakit po? Kasi hindi naman po Jewish religion yung inaaniban ng mga apostol eh. Ang inaaniban ng mga apostol, yung iglesyang bagong tatag ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po yung sinusunod ng mga na-convert na mga Hudyo at mga hindi Hudyo. So, yan po. So ngayon, na-continue po ba yung araw po ng Sabat? Yes. Sa new interpretation, sa new law. At ang interpreter ng batas na ito na ibinigay ng Panginoong Jesucristo ay ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kasi siya po yung iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. So ngayon, sasabihin po nila, ang mga Katoliko mali kasi hindi na sinusunod yung utos ng Panginoong Diyos. Tanong, kasi merong utos eh. Sino yung implementor ng batas? Seventh-day Adventist? Hindi. Kasi ang Seventh-day Adventist, nagbabasa lang po sila eh. Yung pagbabasa po nila, pag Bible study po nila, hindi po yung pwedeng basihan na magiging otoridad na po sila to implement the law of the Sabbath. Hindi po. Hindi po mga sir, mga ma'am. Hindi po yung pwede kasi ang Seventh-day Adventist tatag po ng mga Amerikano yan eh. Wala po yung koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo. So, kaya nga po, mga sir, mga ma'am, kaya wag po tayong magpalin lang. Kaya nga po talaga nauumay po ako sa ginagawa po nila. Hindi kayo sumusunod sa utos kasi tradisyon yung mga sinusunod ninyo. Hindi nila alam na yung tinatawag na araw ng Sabat, product din po yung tradisyon. Produkto din po yung tradisyon. Diba? So, mahirap po kasi yung mahirap po kasi yung mga tinatawag na mga nagbabasa lang pagkatapos walang alam sa kasaysayan sa mga binabasa po nila. Yan po yung problema po nila eh. So again mga sir, mga mama, so again pag sinasabi merong batas, merong implementer of that batas. Yung implementer na yon, binigyan po yan ng authority ng Panginoong Diyos to implement His law. Sa Old Testament, ang Judaism. Sa New Testament, ang Roman Catholic Church. Hindi po Seventh-day Adventist. Kasi ang Seventh-day Adventist, bungal lang po sa pagkapalpak ni William Miller. Then pagkatapos, yung tinatawag lang Sabbath keeping po nila, resulta lamang po yun sa influence ng isang Seventh-day Baptist pastor na naka-influence kay Joseph Bates to adapt din po the practice of itong tinatawag na pangingilin po nila sa araw daw po ng Sabado. Actually, hindi po yan hindi po yung Sabat yung ginagawa po nila eh. Ang ginagawa po nila parang party-party. Hindi po yung Sabat eh. Kasi yung Sabat po kasi sa mga Hudyo talagang 24 hours po yung sineselebrate po yan. Hindi po half day. Hindi po half day. So, yan po mga sir So, itong 70 Adventist po ngayon, mga peke po yan sila lahat. Mga peke na Sabbath keeper. Peke po yan lahat. Ang totoong Sabbath keeper ay yung mga Hudyo. And ang religion po nila, Judaism. Tayo, Sabbath keeper po tayo, pero sa new law. At yung Sabbath po natin, yan po yung first day of the week na tinatawag pong the Lord's Day. Di lang po simpleng ginawa pong holy ng Panginoong Diyos. Hindi lang po ganyan yun eh. Ang Panginoong Jesucristo, Lord's Day nga. So ibig sabihin, yung pinakamataas po yan sa lahat ng mga araw. Araw po yan ng Panginoon. So yan po mga sir, mga sana maintindihan po ng mga kaibigan po ng mga sutod kasi ang titigas ng mga kukote. Okay? So yan lang po muna mga sir, mga ma'am, and hindi po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolan Sandra Second TV, Apolya.Community Community Page, Kuya Apollo TV Page, and RJ's Vlog 2022. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. At also, sa atin po mga channels, hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apology, International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apollo TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chat, and super thanks. And sa lahat ng mga Katoliko na gusto pong tumulong sa program po natin, pwede po niyong ipadala
ipadala ang tulong at suporta po niyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers, 093935278884 sa ating ano ba yan? Parang electronic account natin. Yon. Hindi ko po pwedeng ibigkas yung ano po kasi bawal po yan eh. So yun, pwede po yung ipadala sa 093935278884 and also pwede po kaming i-message sa atin pong page kung very remittance po yung padala po ninyo. At maraming salamat po. So inimpisan po natin itong programa ito sa pamamagitan po ng dasal. Tatapusin po itong programang ito sa pamamagitan din po ng dasal. In nomine ni Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to thee, special the Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine ni Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sa kalap po na buong pwersa ng TV Apolia pong turgumento na pinangunahan po ng Catholic Apology International, makasamaan ko po sa LCA sa lahat po ng mga Katolikong sumusubaybay, tumutulong at sumusuporta sa programa po ito. Ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolik Sir Ardeseno. Pansamantala magpapala po siya magsasabing Ecclesiam Sera Vire et Fidem Catholicam Defenderi. Magandang gabi po siyang lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey.